Amen. Sorry po sa interruption dahil nagkaroon lang ng konting problema. So muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa lahat ng paksa na ating tinalakay ay ito ang pinakamahabang preparation. No? Alam ko na hindi lahat ay sang-ayon sa pananaw na ito. So magkagayon man, stay where you are, no? Sa iyong position. So pagdating sa bahaging ito ng ating pag-aaral, no, sa salita ng Diyos, tandaan, ang bawat individual ay may obligasyon, no, sa kanyang sarili, no, sa anumang bagay na natutunan, no, at tinatanggap sa kanyang personal na buhay. No. Sabi ni Pablo, let every man be fully persuaded in his own mind. So ito yung sinabi niya, no, kailangan nating magsipagtibay ang bawat isa sa kanya sariling kaisipan. So wala tayong pwedeng hindi obligasyon ng bawat isa sa atin, ano? Like for example ako, I'm just giving na lead, ano, sa ating pag-aaral, but you have your own obligation, ano, sa inyong pakikinig kung pipiliin mo ang dapat, ano, ayon sa salita ng Diyos. Today, I will share to you my final conclusion in the book of Acts. Ang ating gagawin ngayon, instead of verse by verse, titignan natin ng buo, no, ang aklat ng mga gawa. Titignan natin ang book of Acts into a bird's eye view. From Acts chapter 7 hanggang sa mga sulat ni Pablo sa bilangguan. No? Ang dalawang bahagi na yan, sa iyong banal na kasulatan mula Acts chapter 7 hanggang sa mga sulat ni Pablo sa kulungan ay lumikha ng mas maraming salungatan o problema sa pananaw ng marami sa salita ng Diyos. Ang paulit-ulit na pag-uusap tungkol sa panahon ng transition period ay patuloy pa rin sa maraming panahon. Ano? Hanggang ngayon, this transition period in the book of Acts, no, ay lubhang mahirap intindihin, no? Dahil ang ating nais na makita kung kailan nagsimulang ipinangaral ni Pablo ang patungkol sa biyaya ng kaligtasan, or kung kailan nagsimula, no, yung body of Christ. Simula ng ating binuksan ang book of Acts,
Ito ang ating tinitignan, ano, kung kailan ba nagsimula yung body of Christ, no? So, ito ang may kaugnayan kung kailan niya tinanggap ang mga pangitain, ano, at pahayag niya kay Kristo. Tandaan natin, if we have no dispensational understanding sa Word of God, ay hindi natin makikita, ano, itong ating tinitignan na ito. So, isa sa maraming kaguluhan tungkol sa panahon na ito sa Book of Acts ay kung ano ang tunay na nangyari, ano, nung batuhin si Esteban, ano, in Acts chapter 7, sapagkat kung alalahanin natin ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 12 verses 31 to 32, basahin ko sa inyo at inyong tignan sa inyong mga banal na kasulatan, no? So, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men, no? So, lahat ng mga kasalanan, ano, pwedeng maging yung blasphemy, ano, sa tao ay patatawarin, no? Subalit itong paglibak, no, sa Santong Espiritu ay walang kapatawaran. In verse 32, and whosoever speaketh a word, no, against the Son of Man, tumutukoy sa anak ng Diyos, ano, anak ng tao, no, it shall be forgiven him, no? But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. So malinaw na ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay malinaw na isang pagkakasala na walang kapatawaran, no? So, ngayon, sa Acts chapter 7, ang mga leader ng Israel ay nagkasala ng paglapastangan laban sa Santong Espiritu. At ito ay isang seryosong bagay, no? Ayon sa mga talata, si Jesus ay nakatayo, no, in Acts chapter 7, ano, at nakahanda ng bumalik during those days, ano. Halos lahat ng mga dispensationalist ay naniniwala nga ito ang posibleng mangyayari, ano, na sa mga oras na iyon, malinaw na ang bansang Israel ay nagkasala ng paglapastangan laban sa Santong Espiritu, no? Subalit ito ang tanong, bakit ang unang ginawa ni Pablo pagkatapos na ang kanyang mga mata, no? Dahil sa panahon na iyon, nang siya ay naglalakad going to Damascus, siya ay nabulag, no, pansamantala, no? Pagkatapos na ang kanyang mga mata ay nakakita o nakakakita na at nanumbalik ang kanyang lakas, ano, siya ay nagmadaling tumungo sa mga sinagoga during those days, no? Bigla siyang tumuloy sa mga sinagoga and preaching o testifying, ano, about Jesus Christ, ano. At ito ang mga taong ito ay kung kanino sinabing hindi sila mapapatawad sa buhay na ito, maging sa mga panahong darating, ano, dahil sa kanilang paglibak o paglapastangan sa Santong Espiritu, ano. Nalaman natin ang mga taong ito na pinuntahan ni Pablo ay sa kanila sinabi ang mga bagay na ito, no. Ito yung mga taong lumapastangan sa Santong Espiritu, and even Paul, no. Mamaya titignan natin na sila ang lumapastangan sa Santong Espiritu at sila ay hindi patatawarin, no? Ayon sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ano? Sa madalit salita, if they were not going to be forgiven, ito, no? Bakit kailangan pa niyang pumunta si Paul, no, muna sa mga Hudyo? Bakit? Ano ba? Bakit kailangan pa silang pumunta? Naalala ninyo sa Acts chapter 20, kung inyong nabasa, na ang mga matatanda sa church sa Epeso, ano, kung papaano nangaral si Pablo at siya ay inusig ng labis ng mga Hudyo. Then in verse 20 to 21, ang sabi niya rito sa talata, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house. Verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, no, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ.
Ngayon, dalawang bagay na maaaring tignan ng isang tao sa talatang ito. Una, pagpapatuo sa mga Hudyo at ganoon din sa mga Griego. No? Sa madaling salita, to the Jews, repentance toward God, and to the Greeks, faith toward our Lord Jesus Christ. So, or pwede nating tignan ng ganito, both Jews and Greeks, repentance toward God and faith to our Lord Jesus Christ. Alam na natin kung ano ang ginawa ni Pablo sa unang bahagi ng kanyang ministeryo. He was going to the Jew first and then trying to get them to repent. No? Ito yung kanyang ginagawa. No? Punta muna sa mga to the Jew first and then susunod sa mga Griego. No? Ang tanong, bakit siya nagsisikap na magsisi sila sa pagpatay sa kanilang hari? No? Kung hindi naman posible na patawarin sila dahil sa paglapastangan sa Santong Espiritu. No? Dahil lang paglapastangan sa Santong Espiritu, as I remind, ito ay walang kapatawaran. Ano? Sa katunayan, hindi na kailangan mangaral sa mga taong ito, no? Dahil lumapastangan sila sa Santong Espiritu. Dahil sila ang sinabihan, ano? Hindi na sila kailanman patatawarin sa buhay na ito o sa panahong darating. No? Ngayon, nakikita ba natin ang problema? Bakit kailangan pang mag-aalala para tumungo sa mga taong ito? No? Sila ay nagkasala ng paglibak sa Santong Espiritu at hindi na sila patatawarin. No? Dahil nga walang kapatawaran, ano? Tinatanong natin ito dahil bakit natin kailangan itanong ito? No? Dahil may kaugnayan upang maintindihan natin ang tunay na dahilan, no? Kung bakit si Pablo ay kailangan muna niyang pumunta sa mga taong ito na lumapastangan sa Santong Espiritu. No? So, sapagkat makakatulong ito upang unawain ang mga pangyayari mula sa daan ng Damasco, no? Hanggang sa dulo ng aklat ng mga gawa, no? Chapter 28. Now, titignan natin kung ano ang tunay na pangyayari, ano? The stoning of Stephen in Acts chapter 7, verse 51. Basahin ko sa inyo. Verse 51, ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost as your fathers did. So do ye. So sa talatang ito, nangyari ang paglapastangan sa Santong Espiritu. No? Malinaw na sa chapter 7, verse 51, ang mga Hudyo ay nilapastangan nila ang Santong Espiritu dahil sa kanilang pag-resist. No? But in verse 55, but he being full of the Holy Ghost, referring to Stephen, no? Look up steadfastly into heaven and saw the glory of God. And Jesus is standing on the right hand of God. So sa talatang 55, si Esteban ay napuspos ng Santong Espiritu, no? At nakita niyang nabuksan ang langit. No? So halos na lahat ng mga dispensationalists sa panahon natin ngayon, naniniwalang ang pagtayo ni Jesus ay handa nang humatol, ano, sa mga oras na yon. No? Handa nang siya ay bababa. Nakita nilang nakatayo si Jesus dahil hinamak nila ang Santong Espiritu. No? And verse 59, kung ko-continue natin ang pagbasa, ito ay nasa chapter 7 of Acts. And they stoned Stephen, calling upon God, no, and saying, Lord Jesus, receive my spirit. So, kung titignan natin si Stephen o Esteban is calling upon God, no? Ano ba ang kalagayan ni Stephen sa mga oras na yon? So, kung titignan natin, kung babasahin natin yung chapter 7 ng Acts, ayon sa talatang 55, siya ay puspos ng Santong Espiritu, no? Sa talatang 59, siya ay binabato, no? Samantalang tumatawag siya sa Diyos, no? Na puspos ng Santong Espiritu. Ano ang ibig sabihin nito nang siya ay dumadalangin? Nang siya ay dumadalangin. Verse 60, and he kneeled down and cried with a loud voice, Lord,
lay not this sin to their charge. Ang ibig sabihin nito, hindi siya kundi ang Santong Espiritu siyang nananalangin, ano? Ang Santong Espiritu, no? Through Stephen, to lay not this sin to their charge, no? Ang nananalangin doon ay ang Santong Espiritu na wag nang ang sabi niya, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. So si Stephen ay namatay, ano? Marahil ang mahalagang tanong dito kung ano ang panalangin, no, ng Santong Espiritu dito. Actually, the Holy Spirit ang siyang nanalangin through Stephen, ano? Kung ano ba ang panalangin ng Santong Espiritu dito, kung titingnan natin, ito ba ang kasalanan ng pagbato kay Stephen o kay Esteban? Or paglapastangan sa Santong Espiritu? Dalawa, no? It's either na ang panalangin ng Holy Spirit ay nang batuhin, ano, si Esteban, ano? Or nung nung i-blaspheme yung Holy Spirit, ano? Ang inyong lingkod ay naniniwala ang kanyang panalangin ay ang paglapastangan nila sa Holy Spirit. Tinugon ng Diyos kaya sila ay tumanggap ng habag, ano? Ang habag na ito ay hindi ibinigay sa mga tao na nararapat sa kanila. Actually, ang mercy for them ay hindi karapat-dapat, ano? Ang nararapat sa kanila ay huwag nang patawarin dahil yun ang sinabi ni Jesus. Dahil sa kanilang paglapastangan sa Santong Espiritu, ito ay walang kapatawaran. Do ang Holy Spirit, siyempre siya ay Diyos, no? Siya lamang ang pwedeng magbigay ng pagbagong o babaguing desisyon, ano? Tandaan natin, sila ay tumanggap ng biyaya. Hindi sila tumanggap ng biyaya, no? Hindi sila tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, no? Ang biyaya ay ibinibigay sa taong hindi karapat-dapat. Katulad mo at katulad ko, tayo ay hindi naging karapat-dapat sa Diyos, ano? At iyon ang ating tinanggap sa panahon natin ngayon. So, ang tinanggap nila sa panalangin ni Esteban ay habag, ano? Ngayon, paano natin nalaman ang tinanggap nila ay habag? Paano natin malalaman 'yon? Katulad lamang ito ng kasalanan ni Pablo, no? Yung katulad ng nasabi ko kanina. Bilang isang blasphemer, si Paul ay isa ring itong blasphemer, no? O taga-usig o naglalapastangan, no? Of the Holy Ghost. In 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 13, kung ating itong babasahin, in verse 12, I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. No? So in verse 13, who was before a blasphemer. So sinabi niya as a testimony, Paul, sabi niya, who was before a blasphemer. Sabi niya, ako isang lapastangan, ano? O tagalibak siya, paglibak ba yun ang tawag doon? So ito yung klase na taong may tiwala sa laman, ano? Si Pablo, bilang isang pariseo, siya ay may tiwala sa kanyang sariling kalakasan, no? Sa kanyang laman, ano? Pag sinabi nating flesh, gusto niyang bigyan ng kaluguran ng Diyos by his own effort, no? Dahil isa siyang pariseo, no? At hindi sa gawa ng Diyos, no? Siya ay naging taga-usig sa mga mananampalataya sa mga panahong iyon, no? And then, sabi dun sa verse, and a persecutor and injurious, but I obtained mercy. As a blasphemer, siya ay nagtumanggap, ano? Obtained mercy. Siya ay tumanggap ng habag because I did it ignorantly, sabi niya, in unbelief. Ang pag-uusig ni Pablo sa iglesia ng Diyos or the little flock ay nagpatuloy from stoning of Stephen hanggang sa Acts chapter 9, no, when he encountered Jesus, no. Sa gawang ito ni Pablo ay pinigil ni Jesus dahil ito sa habag na naipagkaloob sa kanya. Dahil sa panalangin ng isang tao na puspos ng Santong Espiritu, no, which is
Stephen. Ngayon, naiintindihan na natin na ang lahat na si Pablo ay unang pumunta sa mga sinagoga, no? Pagkatapos na si Pablo ay nakakilala sa Panginoon, siya ay pumunta muna to the Jew first, ano? And then it follows sa mga Greeks, no? So, siya ay pumunta sa mga sinagoga kung saan ang mga nagsipaglibak sa Santong Espiritu. Of course, sila yon, no? Ang kanyang unang pinuntahan, yung mga blasphemers na Jewish people, ano? Siya ay nagpatotoo sa mga ito at pinagsabihan na mali ang kanilang ginagawa dahil pinatay nila ang maling tao, which is referring to Christ, no? Now, makikita natin ang lahat ng kanyang ipinangangaral ay sa isang bagay. Isang bagay lang ang kanyang pangangaral ni Pablo. Ang sinasabi niya ay eksakto sa kanyang itinuturo, no? Halos matapos ng aklat ng mga gawa, si Pablo ay tumayo sa harap ni Haring Agripa, no? At siya ay nagpatotoo in Acts chapter 26, verse 14 up to 18. No? Basahin na lang ninyo yon, Acts chapter 26, verses 14 to 18. At pagdating sa talatang 19 o 19, Acts 26, 19 to 20, babasahin ko, whereupon, O King, verse 19, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. No? Ito yung nagsasalita si Paul kay Haring Agrippa. No? But shewed first unto them of Damascus. Ito yung pagkakataon na ito, in verse 20, in Damascus, ito yung kanyang testimony nung ma-encounter niya si Jesus Christ in Acts chapter 9, ano, verse 20. Makikita niya doon. Pagkatapos na ipinatong ni Ananias, no? 'Di ba, nung siya ay naglalakad patungong Damascus, siya ay pinatong ni Ananias ang kanyang kamay kay Saul, ano? At kumain siya at pagkatapos nanumbalik ang kanyang lakas, no? Pagkatapos dumiretso siya sa mga sinagoga, no? Preaching that Jesus Christ is the Messiah. Ito ang kanyang unang ginawa, no? Si Paul, after na-encounter niya si Christ, dumiretso siya sa mga sinagog, no? Kung nasaan yung mga naglapastangan, ano, sa Santong Espiritu, no? Yung mga Jewish, yung mga leaders, ano, in Jerusalem, ano. So in Acts ito yung kanyang unang ginawa, no? And at Jerusalem. Itong kung saan mismo sa Jerusalem, ito yung makikita niyo sa Acts chapter 9 verse 26. And throughout all the coast of Judea, no? And then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance, ano? Ano ang kanyang ipinangangaral sa kanila that they, no? That they should repent, ano? Sila ay dapat na magsisi, magbalik sa Diyos at gumawa bilang kailangan makitaan ng gawa upang yung fruit of repentance, ano, sa kanilang pagsisisi, ano, kailangan makita, no. Itong ating pag-aaral ngayon, by the way, para hindi tayo maging malito, ano, ang hinahanap natin kung saan ba nagsimula ang church, the body of Christ, no? The church, the body of Christ. At alam naman natin sa ating mga pag-aaral ng mga previous na ating topics that there are two groups of people, ano, o programa na ating nakita, no? Itong programa para sa Israel under the law and the program under the mystery, no? At ito ay inireveal kay Paul sa unang pagkakataon, itong body of Christ. So, yung ating tinitignan kung kailan ba unang ipinangaral. Ang body of Christ, sila ay nasa ilalim ng biyaya. Samantalang yung kingdom program ay nasa ilalim ng kautusan. So, tinitignan natin sa Book of Acts. Dahil ang Book of Acts, ito ay isang transition period. Yung paglilipat ng panahon between the kingdom program and the mystery program. Sa ilalim ng kautusan at sa ilalim ng biyaya.
So, yung isa patapos, yung isa naman paumpisa, no? So, ituloy natin in verse 21, "For these causes the Jews quote me." So, dito nangaral na si Pablo sa loob ng mga sinagoga. In verse 21, "For these causes the Jews caught me in the temple and went about to kill me." So, dati si Pablo ay siyang mamamatay tao sa mga mananampalataya. But now, nung makilala niya si Jesus, siya na ngayon ang nangangaral at nais siyang patayin. "Having therefore obtained the help of God," no? "I continue unto this day." Ito ang isang bagay na patuloy na kanyang ginagawa. Remember, si Pablo ay hindi nagbago ang kanyang pangangaral in the first stage of his early ministry, ano? Na patuloy na kanyang ginagawa simula pa sa daan ng Damasco. Nung makakilala siya sa Panginoong Yesus, ano ang kanyang ginagawa? Ano ba ang kanyang ginagawa? Ayon sa talata, "Witnessing both to the small and great." So, saying none other things. Tingnan ninyo, wala siyang ginagawang iba, no? "Than those which the prophets and Moses did say should come," no? Ang kanyang ginagawa rito ay ang patuloy na nagpapatutuo sa mga maliliit na at sa mga malalaki, ano? At walang sinasabing anuman kundi ang mga ayon sa talata, wala siyang ibang sinasabi kundi yung mga sinabi ng mga propeta at ni Moses na mangyayari, ano? Ano ba itong mangyayari? In Acts 26 verse 23. Sa pagkakataong ito, para hindi rin tayo mawala, nasa tapat ni, nasa harap siya ni Haring Agrippa at nagpapatutuo, no, in Acts chapter 26. So in verse 23, that Christ should suffer. Ito yung mangyayari, no? O ito yung nangyari na that time, no? And that he should be the first that should rise from the dead. Ang ating Panginoong Yesus to, and should show light unto the people, ano? And to the Gentiles. At walang ibang darating kundi ang isang harian, sabi niya, which is our Lord Jesus Christ. Makakaranas siya ng pag-aalipusta at paghihirap, no? Hanggang sa kamatayan. Ito ay ang Panginoong Yesus. Siya ay mamamatay, subalit muli siyang bubuhayin, no? O siya ay muling mabubuhay, no? Mula sa mga patay. At siya ay maghahari sa in this earth, ano, sa lupa, ayon sa sinasabi ng mga propeta. At ang kanyang itatayo, ang kanyang kaharian, ano, kasama ang mga hinirang upang maging liwanag, ano, sabi niya doon sa talata, sa mga hentil. Kaya ito ang sinabi niya, no, doon sa last phrase ng verse 23. And should shew light unto the people, no, and to the Gentiles, no. Tandaan natin, ang talatang ito, ito ay 100% doktrina in the millennium o in the millennial reign of Christ, no. Ito ay mangyayari during the reign of Christ, no, o 1,000 years reigning of Christ. Bakit pumunta muna si Pablo sa mga sinagoga, no? Isang ating dapat makita, at sinikap mangaral sa mga Hudyo, no? Bakit ito yung unang niyang ginawa? Na noon ay ipinagkaloob, no, sa kanila ang habagat at sila ay makapagsisi, ano? 'Di ba, ang pinatawad sila dahil sa panalangin ni Esteban through the Holy Spirit, no? Na sana ang sila ay lumibak o nilibak nila ang Santong Espiritu na wala na itong kapatawaran, ano? So, ipinagkalob sa kanila ang habag, ano? Dahil doon sa panalangin ni Esteban, ano? At sila ay makapagsisi at magbago ang kanilang isip kung sino si Jesus, ano? At kung ano ang kanilang ginawa sa Kanya. Tingnan natin ang unang pangyayari sa mga sinagoga in Acts chapter 13. In Acts chapter 13. So ating na mga tinalakay previously, ito na lang itong ating ginagawa ngayon. It is a final
overview, no, sa ating pag-aaral dun sa buong Acts, no. So in Acts chapter 13, siya ay nangaral sa mga Hudyo, to the Jew first, no. Subalit ang mga taong ito ay hindi interesado. Itong mga Hudyo na to na inabutan ni Pablo dun sa synagogue ay wala silang interest dun sa tungkol sa kanyang sinasabi, no. Pero ang mga Gentiles people ay nagkaroon ng interest, no. Yung may nakahalong mga Gentiles people doon, ano. Maring sila ay mga proselytes, no, nandoon sila, no, sa loob ng sinagoga, no, na marinig ang mga bagay na iyon. I mean, pag proselytes, hindi pwedeng magsama ang mga Gentiles and the Jews, no. There is a distinction between them. Iniwalay sila ng Diyos ang mga Jewish people. Sineperate niya sa mga Hentil, no. So maring yung mga Gentiles people na nakasama sa synagogue, they are proselytes, no. Sila yung mga taong yumakap, ano, sa Diyos ng Israel, ano. At sila ay tinuli at sila ay nag-stay with them, ano. So in Acts chapter 13 verses 44 and 45, ituloy natin, and the next Sabbath day, no, came almost the whole city together to hear the word of God. Verse 45, but when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul. Anong ginawa nila? Contradicting and blaspheming, no? So then Paul and Barnabas waxed bold, no, and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. O diba, sabi niya, dapat sa kanila muna sasabihin yon. But seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. So, hindi sila naniwala, itong mga Jewish people na ito, so they turn, no, to the Gentiles, no. Sa chapter 13 of Acts, dito nagsimula ang pangangaral ni Pablo. Tandaan natin to, no. Dito sila na nakasama niya si Barnabas nang sila ay hiniwalay ng Santong Espiritu para sa isang gawain. Kung basahin niyo yung Acts chapter 13, ang Santong Espiritu ay hiniwalay silang dalawa ni Barnabas, no, and Saul. Ang pangalan niya, ang tawag sa kanya ay Saul, no. Isa ring katawagan sa kanya. Ang pangangaral na ito ay nagsimula ito sa Acts chapter 9 hanggang sa Acts chapter 28. Verse 47, for so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, no, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. Ang talatang ito ay isang propesiya, no, at kanina lang ating binasa ang Acts chapter 26 verse 22, no. Ang sabi niya roon sa talata, no, at sinabi na sa 26 verse 22, sabi niya doon, sinabi ni Pablo, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. So, sa simula pa ng kanyang pangangaral, tandaan natin, in the book of Acts, si Apostol Pablo, ang kanyang pangangaral, alam natin ang kanyang mensahe, no? Ang kanyang mensahe, no? Simula pa nang siya ay nangaral. Sa Acts chapter 13 verse 45, but when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and spake against those things which were spoken by Paul, no, contradicting and blaspheming, no. Ngayon, sa pagkakataong ito, tandaan natin, aside in Acts chapter 7, muling nilibak ang pangangaral ni Pablo. Si Pablo, no. Katulad nito ng tanggihan nila si Stephen, no. 'Di ba nung tanggihan nila si Stephen about dun sa ginawa ng ating Panginoong Hesus at yung conviction ng ibinigay ng Holy Spirit ay tinanggihan nila, no. Ngayon, ano ang palagay ninyo sa mga taong ito? Ano ba ang palagay natin ngayon? Of course, wala nang habag para sa kanila ngayon, 'di ba? Dahil
nilapastangan na naman nila yung Santong Espiritu. Verse 46, Then Paul and Barnabas waxed bold and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you. Yung nabasa natin kanina, no? But seeing ye put it from you and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. So dahil sa kanilang paglapastangan, sila ay lumingon, ano? O sila ay bumaling sila sa mga hentil, no? Buong tapang na nagsalita sila dito, si Pablo at Bernabe, na kailangan munang salitain, ano, ang mensaheng ito sa mga Hudyo. Subalit kanila itong tinakwil, no? Ito ay naging isang hatol, ano, para sa kanila na hindi sila karapat-dapat sa walang hanggang buhay, ano, at sila ay pupunta sa mga hentil. Ito ang unang pahayag na tulad nito na ginawa sa mga Hudyo, no, sa panahon ng aklat ng mga gawa. Si Pablo ay lumisan sa Jerusalem, ano, dahil ayaw nilang tanggapin ang kanyang patutuo tungkol kay Jesus at nagtungo sa Antioch, ano. Subalit ang mga Hudyo dito ay muling nilibak ang Diyos, no. Muli nilang nilapastangan ng Diyos. Subalit katulad ng dati, tinanggap ng mga hentil ang pangangaral ni na Pablo. Ang mga taong ito ay sumampalataya at sila ay naligtas. Ito yung mga Gentiles people. Now Paul and Barnabas leave at Antioch, ano, at pumunta sa ibang rehiyon, ano. At ang ginawa nila, going to the Jew first again. Pupunta muna sila sa mga Hudyo, at kapag hindi sila nanampalataya, sila ay tutungo sa mga hentil at sila ay nagsisampalataya, no? Muli si Pablo, gaya ng dati, siya ay pupunta sa ibang rehiyon, ano, upang ipangaral muli si Jesus sa mga Hudyo bilang tagapagligtas. Sa Acts chapter 18, siya ay pumunta sa Corinth, no? Ang una nating makikita sa Acts chapter 18, nakita niya si Priscilla and Aquila. Ang ginagawa natin, by the way, it is an overview, no, to the entire book of Acts. Kaya patalon-talon yung ating mga chapters and verse na ating binabasa. Tinitignan natin ang pangangaral ni Pablo, no, tungkol sa kanyang unang in his early stage na kanyang pangangaral, ay siya ay pumupunta sa mga Hudyo, no. So siya ay pumunta sa kay Aquila and Priscilla dahil kaparehas ang kanilang hanap buhay doon. Sila ay nakitungo at nakitira sa kanila in Acts 18 verse 14, and he reasoned in the synagogue every Sabbath, no, and persuaded the Jews and the Greeks. So muli nang siya ay nakarating sa Corinth mula sa Athens, siya ay nangaral, ano, siya ay nangaral muna, no, sa mga Hudyo sa loob ng sinagoga. So bakit niya ito laging sinasabi that Jesus is the Messiah? In verse 22, katulad ng dati, ito yung kanyang pangangaral, having therefore obtained help of God, I continue unto this day, no? Dahil sa tulong ng Diyos, no? Witnessing both to the small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. Simula sa daan ng Damasco, ito ay binibigyan natin ng paulit-ulit na pansin dahil napakahalaga sa ating pag-aaral, no? Dahil ang kanyang patutuo sa mga Hudyo, no? Siya ay nagpapatutuo muna sa mga Hudyo. Siya ay hindi nagsasabi ng ibang bagay, no? Sabi nung salata, liban lamang sa sinabi ng mga propeta at ni Moses, no? In verse 5, and when Silas and Timotheus were come from Macedonia, no, Paul was pressed in the spirit and testified to the Jews that Jesus was Christ. In verse 6, and when they, verse 8, chapter 18, verse 6, and when they opposed themselves and blasphemed, no, ito na naman, no, he shook his raiment. Ito na naman yung pagkakataon na
ang mga Jewish people o yung mga leader sa synagogue, sila ay nililibak ang kanilang pangangaral tungkol sa ating Panginoong Yesus na bilang isang Mesaya. He shook his raiment and said unto them, to si Pablo, your blood be upon your own heads. I am clean. From henceforth, I will go unto the Gentiles. Makikita ninyo, pare-parehas ang pangyayari. Makikita natin dito kung ano ang tugon ng mga Hudyo. They blaspheme again. Hindi ito maganda para sa kanila at ginawa ni Pablo, pinagpag ang kanyang mga damit. In the Old Testament time, it is unapplicable, Before the grace period, they are under the law. Inutos ng Diyos na ipapagpag nila yung mga damit o ang kanilang mga paa, sa mga taong ayaw tumanggap sa kanila, it's a sign of rejection, So, ang sabi sa kanila, ang inyong dugo ay sumay inyong sariling mga ulo. Ako ay hindi nagkulang, sabi ni Pablo. Mula ngayon, ako ay tutungo sa mga hentil, Pasinan natin kung bakit muli na naman niya itong sinabi, O hindi pa ba sapat yung iyon nang siya ay nasa Antioch? Mayroon pang isang pangyayari na katulad nito, 3 beses na nilapastangan ng Santong Espiritu, Now, this is the 3rd time. Tingnan natin ito, na pumunta si Pablo sa mga Hudyo, siya ay nakarating sa Roma, This is the last, in Rome, at the end of the Acts period. In Acts chapter 28, doon mo makikita yung huling pagtungo ni Pablo sa mga Jewish people bago niya maisulat yung mga epistles o yung mga prison epistles, So Acts chapter 28 verse 16, last chapter na ito, And when we came to Rome, siya ay patungo nakarating na sa Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard, But Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him. Verse 17, and it came to pass that after 3 days, Paul called the chief of the Jews together, And when they were come together, he said unto them, men and brethren, sabi niya, though I have committed nothing against the people or custom of our fathers, yet was I delivered prisoner, from Jerusalem into the hands of the Romans, So, kahit na wala silang dahilan sa kanya, still, dinala sa Rome, siya ay nakulong, At who, when they had examined me, would have let me go, Because there was no cause of death in me. But verse 19, but when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar, Not that I had ought to accuse my nation of. For this cause, therefore, have I called for you to see you and to speak with you, because that for me, the hope of Israel, the hope of Israel, the reign of Christ with them, ito yung hope of Israel, yung the reign of Christ, with them. Ito yung panahon ito yung pag-asa ng bansang Israel, actually. Yung kingdom program is for Israel. May pangako ang Diyos sa bansang Israel to reign with them during the 1,000 years, Kasama niya yung kanyang bayan, yung mga believing Jews, Now, sa atin, hindi ito yung ating inihintay, Ang sabi niya doon, I am bound with this chain, sabi niya. So, tandaan natin, hindi ito yung ating inihintay na pag-asa para sa body of Christ. Mayroon akong topic about the reigning of Jesus Christ. Kasama ba ang body of Christ? No, hindi tayo kasama, Hindi tayo kasama doon dahil never na ang hatol sa atin, wala nang paghatol sa atin during the end of the 7 years tribulation. Dahil wala na tayo doon, may hahatulan doon yung mga pangyayari sa mga Jewish people who entered
during the 7 years tribulation. Di ba? Magkakaroon ng papapasukin sila sa kanyang kaharian, yung parabola doon, mayroong binigyan na 1 talento, 5 talento, 10 talents. Yung 1 talento, tinago niya at nang magsulit siya sa Diyos, natatakot siya at sabi ng Diyos, kunin niyo, ibigay niyo sa 10. During those days, may rewarding for the people of Israel. No? Sila'y mamamahala. Mayroong mga syudad na mamamahala sila. It is a level of authority. Sa atin, hindi. When Christ, which is our life, shall appear, we shall also appear with Him in His glory. So, may rapture, kukunin tayo. Wala tayo on earth. At sino yung, bakit pa tayo hahatulan, no? You can watch my topic on Judgment Seat of Christ. Ito is para sa Israel. Nandyan sa aking, sa mga makakapanood nito, makikita ninyo sa aking timeline, no? Or even in my YouTube channel, no? Wala nga lang nanonood dahil medyo itong topic na ito, it is not interesting to many, ano? So, anyway, patuloy ko itong ginagawa, not to gain some followers, but ito ay para may bahagi ko, no? So, in verse 22, but we desire to hear of thee what thou thinkest. For as concerning this sect, we know that everywhere it is spoken against. Ano? And verse 23, and when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning till evening. Gusto ko lang makita natin dito na walang nagbago sa pangangaral ni Apostol Pablo sa panahong yon. In the book of Acts, makikita natin kung basahin ninyo, ang pangangaral ni Pablo is about the Messiah and the resurrection of Jesus Christ. Wala kang makikita sa pangangaral ni Pablo na, for by grace are you saved through faith, and that is not of yourself, it is the gift of God. Tayo, ang narinig nating ebanghelyo sa pananampalataya lamang at hindi sa mga gawa. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Para walang, hindi sa gawa, para mapuri ang isang tao. So, hindi nagbago ang pangangaral ni Pablo sa mga panahong yon. Maging sa hanggang sa mga gawa, last chapter, ito yung Acts chapter 28. In verse 24, and some believe the things which is spoken, and some believe not. So sa pangangaral yon ni Pablo, when he came to Rome, in chapter 28, merong nanampalatayang ilan sa mga Hudyo at merong hindi. So, in verse 25, and when they agreed not among themselves, they departed. After that, Paul had spoken one word. Ito yung sinabi ni Pablo sa kanila. The final, well spake the Holy Ghost by Isaiah, the prophet, unto our fathers. Ang sabi ng Santong Espiritu sa kanila, sa pamamagitan ng propeta Isaiah sa kanila, verse 26, saying, go unto these people. Ito yung nagsasalita yung Holy Spirit through Isaiah, and say, hearing you shall hear, and shall not understand. So mayroong tao na talagang hindi nila maintindihan. At mapalad tayo dahil narinig natin yung ebanghelyo at naintindihan natin. Maraming mga tao, even on their page of their scripture, mababasa nila, hindi nila yon tinatanggap at hindi nila ito naiintindihan. Bagkus, kahit nasa Tagalog o kahit anong salita, hindi nila naunawan o hindi nila ayaw nilang intindihin. So ang bayang ito ay nakarinig, subalit hindi nila ito maunawaan. Ang bansang Israel, itong tinutukoy niya. Kanila itong nakikita, subalit hindi nila ito namamalas. So, anong ibig sabihin nun? For the heart of these people is wax, gross. So, ang puso nila ay, ano ba yun? Kumapal, and the ears, and their ears are dull of
hearing, no? Mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga, no? And their eyes have they closed. So, sarado ang kanilang mga mata, lest they should see with their eyes. And sabi niya, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted. And I should heal them, no? Dahil baka sila ay, sabi niya, sila ay makakakita, makaunawa ang kanilang puso, at sila ay manumbalik at pagagalingin ng Diyos, no? Ito ang naging karanasan ni Pablo, no? Sa pangangaral niya sa mga Jewish people, no? Mula Acts chapter 9 nang siya ay makakilala up to the end of Acts chapter 28. Ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon, no? Subalit hindi sila nagsisi. Itong mga Jewish people. Bagkus they killed Stephen sa kanyang pangangaral and resist the Holy Ghost. Na ngayon, si Pablo naman ang kanilang tinanggihan, no? In verse 28, be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles. So, binigay sa mga Gentiles itong salvation na ini-offer, no, para sa mga Jewish people, and that they will hear it. So, nakinig ang mga Gentiles people, ano? Ito ang kanilang huling pagkakataon to repent at tumira sila. At si Pablo ay tumira ng 2 taon sa kanyang inupahang bahay, ano, doon sa Rome, no? So siya ay nagturo tungkol sa ating Panginoong Yesus. Pagkatapos nito, si Pablo ay simulang sumulat ng katulad ng pagpapakilala, no? So natapos yung dito nagsimula after Acts chapter 28. Dito nagsimula ang kanyang mga sulat sa kulungan, ano, nung siya ay nasa kulungan. Ito yung mga prison cells, no. So, ang mga sulat niya doon ay mayroong mga praise na ako si Pablo na bilanggo ni Jesucristo, no. At sinulat niya ang Ephesians, yung Philippians, Colossians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon, no. Those epistles are not existing during the Acts period. So wala ang mga nasabi kong mga sulat during those days, during the Acts period. Wala itong mga epistles na to na sinulat ni Pablo. So hindi sila existing during the Acts period, no. Dito na niya isinulat ang mga talatang Ephesian, no, na siya ay nasa kulungan, no. Dito mo makikita yung Ephesians chapter 3 verses 5 to 6. Basahin ko muna sa inyo. Verse 5, which in other ages was not made. Verse 5, no? In chapter 3 of Ephesians, in other ages was not made known unto the sons of men as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs, no, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel, no. Verse 7, whereof I was made minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, no, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Now, gusto kong makita ninyo itong muli, no, in our previous topic. Marami na tayong mga tinalakay about the mystery program. Ito yung mystery, no. Noong si Pablo ay nasa Corinto, no. So, ayaw ko na munang i-detailed, no, yung Ephesians chapter 3 verses 1 to 9 dahil most of my messages nandoon ito, no, tungkol dun sa mystery. So ang mystery na ito para mabigyan bandang sa ibaba mamaya dadaanan natin. So tuloy ko, no. So ang pangyayaring nagaganap noon ay may kaugnayan sa Acts chapter 18. Anong ibig sabihin?
So, itong nagaganap na ito ay nasa Korinto, no? Now sa Korinto, for the very first time in the Word of God, kung saan mababasa ang katagang the body of Christ. Natandaan natin sa ating pag-aaral, ang ating tinitignan, kung kailan ba nagsimula yung body of Christ. Never ang scripture ay meron siyang mention na nagsimula ang body of Christ. Subalit makikita lang natin ang body of Christ kung ano ba ang ipinangaral ni Pablo sa entity na ito, no? Sa body of Christ. Dahil ang katawan ni Kristo ay tayo ay nasa ilalim ng biyaya, no? Tayo ay ang ating kaligtasan ay kumpleto in Christ, no? Our righteousness is from the Lord Jesus Christ. It is an imputed righteousness from the Lord. After na tayo ay sumampalataya sa Panginoon dun sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, which is the gospel of your salvation, yung death, burial, and resurrection, you are baptized into one body, by the Holy Spirit, Ito yung body of Christ, no? So, ang pangyayari sa Acts chapter 18, 19, ito yung sinulat ni Pablo, may kaugnayan, it's correlate, no? Doon sa Acts chapter 8 and 19 sa 1 Corinthians and 2 Corinthians. So sinabi niya rito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, basahin ko, now ye are the body of Christ and members in particular. Ngayon, dito ang kauna-unahang mababasa ang katagang body of Christ. Itong grupo na mananampalatayang ito during the Acts period, during the Acts period, ito yung nandito na yung body of Christ. But it is para bang it is in the embryonic form, no? Siyempre, hindi pa recognizable during those days, no? Ang body of Christ. But it is existing. Nandun na dun sa but ang pangangaral ni Pablo, siya ay tumutungo muna sa mga Jewish people, do siya ay tinawag para sa mga Gentiles, no? As siya ang ministry niya is to the Gentiles people, pero bago siya tumungo doon, ang kanyang gawain ay tutungo muna sa mga Jewish people. So, itong grupo na mananampalatayang ito during the Acts period, ito ang mga grupo na sumampalataya, no? Ito yung mga grupo na sumampalataya sa gospel of the grace of God. Yun ang yung kasama sa body of Christ. Dito natapos ang mga kaloob, no? During those days, nagsimula sumula si Apostol Pablo in the prison sa kulungan, nawala na yung mga kaloob, no? Yung mga gifts, no? Noong si Pablo ay nakarating sa Rome, no? In Acts chapter 28. Lahat ng mga bagay na may kinalaman or lahat ng mga bagay that we considered works ay huminto na dito, no? Kung ating papansinin sa mga sulat ni Pablo, bago siya nakulong, no? Bago siya nakulong. Ang mga ito, bago siya nakulong, narito yung mga aklat na nakaugnay, sa Book of Acts. Kung titingnan natin yung mga sulat ni Pablo sa mga sulat na ito o sa mga epistles na ito ay nakaugnay dun sa Book of Acts, katulad ng Romans, no? Ito ay makikita natin, Galatians, no? Sa Galatians, 1 and 2 Corinthians, no? Ito ay makikita natin sa ang binasa natin kanina, no? Acts chapter 18 and 19, no? Ang pangyayari doon, ito yung mga sinulatan ni Pablo, no? Doon sa mga taga-Korinto. Yung Galatians, makikita natin sa Acts chapter 15. Ang mga pangyayari doon, nandoon yung sinulat niya sa mga taga-Galacia, no? And 1 and 2 Thessalonians, ito naman ay sa Acts chapter 17.
Si Pablo ay nangungusap sa dalawang grupo during the Acts period, no? Mayroong mga group of believers sa mga Jewish people that time. They are belong to the, ang tawag dito, yung little flock, yung mga believing Jews, simula ng ang earthly ministry ng ating Panginoong Yesus until sa kanyang pangangaral, ano? Nandoon na yung mga Jewish people. So ang tawag natin doon little flock, no? So ang mga prison letters na ito ay nakaugnay sa aklat ng mga gawa, no? At ang mga pangyayaring ito ay during the transition period. Just to remind, nang tawagin sila ng Holy Spirit, si Barnabas and Saul, no? Sa Acts chapter 13 upang ihiwalay sila para sa isang gawain. Silang dalawa ay nangaral muna sa mga Hudyo, no? Sa mga sinagoga tungkol sa Ebanghelyo ng Diyos, that Jesus Christ is the Son of God, no? Declared by the power of His resurrection. Ito rin ang ipinangaral niya sa Acts chapter 15 na nakaugnay sa sulat niya sa mga taga-Galacia, no? At sa mga taga-Thessalonians na nakaugnay sa Acts chapter 17, no? And in Corinthians, na katulad ng sinabi ko, na nakaugnay sa Acts chapter 18 and 19. Nang siya ay nakarating sa Roma, ang kanyang sulat ay nakaugnay sa Acts chapter 28, dun sa Book of Romans. Sa kanyang pangangaral, sa mga lugar na ito ay walang pagbabago, no? Wala pang pagbabago during his earthly ministry. Sa Ebanghelyo ng paraan ng kaligtasan na kanyang ipinangangaral, no? Di ba yung binasa natin kanina na wala siyang pinapalitan kundi yung mga sinabi ng mga propeta at ni Moses, ano? So in 1 Corinthians chapter 11 verse 2, now I praise you, brethren, that ye remember me in all things and keep the ordinances as I delivered them to you. Sinulat ni Pablo ang mga bagay na ito sa mga mananampalataya sa Korinto, no? So, ang mga group of believers sa bahaging ito in the Acts period sa ilalim ng mga ordinansa, no? Tandaan natin, ngayon tayo, alam natin, we are under grace. Wala nang mga ordinansa sa atin, no? We are not under the law. Hindi natin ginagawa itong kautusan. Tandaan natin, bigyan ko lang kayo ng isang mabilis na mayroong kategorya yung kautusan ni Moses, di ba? Yung civil law, mayroong tinatawag na spiritual law, at saka yung tinatawag nilang ceremonial law, no? So, yun ang ginagawa ng bansang Israel. Kung sila magkakasala, sila ay magsasacrifice, no? Na pagpapakita na sila ay nagsisisi, no? Iyon ang kanilang ginagawa. Though ang bagay na ginagawa nila ay hindi nakakapagpalinis ng kasalanan, no? Ito ay nakatuon, nakatingin, it culminates, no, yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus, no. So ito yung mga ipinagbabawal sa kanila, no. Itong mga taga-Korinto, no. So ito ay nasa transition period, no. At meron ding mga mananampalataya na bahagi ng body of Christ at meron ding bahagi ng yung tinatawag nilang little flock, no? Ang sabi niya rito, meron silang yung mga nasa ilalim ng ordinansa, no? Yung pag-iwas sa mga pagkain hinandog sa mga Diyos-Diyosan, dugo na galing sa mga binigti, ano? Tayo nga libre, ano? Kahit anong ihanda sa atin, ating kinakain, no? Because hindi na tayo sa ilalim ng mga kautusan, no? Sa mga taong ito, during those days, sila yung mga Jewish people, sila yung mga sinulatan ni Pablo na Jewish believers na they are under the law, no? So yung mga dugo na galing sa binigti, sa mga pagkikiapid, no? Mula sa mga kabahiyan na kailangang magsuot ng takip sa ulo, no? Ito, no? Ngayon, marami pa ring mga sa church, no? Maraming tao na nagsusuot ng mga takip sa ulo, no? Which is part of the ordinances, no? Hindi kailangan niyo, no? Dahil sa atin, wala na lumipas ng mga bagay na 'yon, ano?
So ngayon, ginagawa pa rin nila ngayon sa panahon natin. No? So hindi ko naman binabawal yun. Ano? Dahil sino ba naman tayo na may karapatan ba magbawal? So sila, no? Dahil yun ang nakikita nila. No? At sa lahat ng mga tradisyon na pwede nating isama doon, ano? Tandaan natin, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay sa mga mananampalataya na kanyang inusig noon. No? Mayroong inusig si Pablo, they are part of the iglesia ng Diyos, ano? O yung Church of God. No? Sila yung mga believing Jews. No? And mayroon ding mga Gentiles people na yumakap. No? They are proselytes. No? Yumakap dun sa kanilang pananampalataya, no? So kaya naging bahagi sila ng Church of God, no? Itong mga Gentiles people na ito, no? So sila ang munting kawan na nanampalataya at sumunod sa Panginoong Yesus at tinawag na Church of God, no? Ito yung sinasabi ko, no? After Paul arrived at Rome, Paul writes, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ. Dito nagsimula yung mga sulat ni Pablo nung siya ay nasa kulungan, ano? Noon si Pablo ay nasa kulungan na somewhere in Acts chapter 16, no? In Acts chapter 16, siya ay nasa Listra, no? Siya ay nasa kulungan kasama si Silas, ano? At nananalangin sa mga oras na yon. Subalit hindi siya sumulat ng katulad nito, no? As Paul the prisoner, no? As Paul the prisoner, no? So subalit na siya ay sumulat, no, as Paul the prisoner of Jesus Christ, no? Siya ay sumulat na siya ay nakakulong na, lahat ng mga ordinansang ito ay nawala na, no? Nawala na ang lahat ng mga ordinansa, no? Yung katulad ng nabanggit ko kanina, yung pagtatakip ng belo sa ulo, yun ay lumipas, no? At yung iba ginagawa pa rin, no? Yung iba, yung katulad ng mga hindi sila kumakain ng binigti o yung marapat naman na yung sa dugo dahil yun scientifically ito ay hindi maganda, no? Tayo ay naging liberal, no? Hindi na natin ginagawa yun, no? Dito ang ating mababasa sa Ephesians chapter 2 verses 14 to 16, for He is our peace, no? Who had made both one and had broken down the middle wall of partitions between us. Dito nagsimula ang pakikitungo ng Diyos sa mga Hudyo at Hentil, no? Sa mga Hentil. So in verse 15, having abolished in the flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances and ang mga ito ay, tandaan natin, ang mga ordinansa na ito ay mabisa ito sa Korinto, no, during those days. Tandaan natin, itong Korinto, itong Romans, Galatians, sila ay nasulat, ito ay nakaugnay sa Book of Acts, no? Ang mga ginawa sa Book of Acts. So, during the transition period na yon, sila ay nasa ilalim ng mga ordinansa, no? So, itong mga bagay na ito, epektibo, no, sa kanila. Pero nung pagkatapos ng Acts chapter 28, wala na, huminto na yan, ano? Lahat ng mga kaloob, no, ito ay huminto na. Pero ngayon, meron pa rin nagpa-practice, no, sa itong mga kaloob at mga, ang tawag dito, yung mga ordinansa, no? So patuloy pa rin na, and even baptism, di ba? Patuloy pa rin nilang ikino-considered as part, no, of their set of doctrines, no? So kung interesado kayo, tingnan niyo yung baptism na aking tinalakay. Ayaw ko munang bigyan ng, kasi mapahaba yung ating topic, ano? So in Colossians chapter 2 verse 14, tingnan ninyo itong Colossians chapter 2 verse 14. This is ito ay isa ring nang siya ay nasa kulungan, ano? Isinulat ni Pablo, blotting
out the handwriting of ordinances, di ba? Blotting out, no? That was against us. Tinanggal na niya, no? Which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross, no? So ang mga bagay na ito ay hindi niya maaaring sabihin sa mga nasa Korinto. Sa mga Korinto, they are under the law, no? Ito yung kung ulitin ninyong ang ating yung ating tinatalakay, makikita ninyo, no, sa ating ibinahagi ko kanina, no, while ago, no. Hindi niya pwedeng sabihin sa mga taong nanduroon dahil sila ay nasa ilalim ng mga ordinansa, no, at mga bagay na nararapat na gawin. Itong mga taga-Korinto, no. In Corinth chapter 11 verse 2, now I praise you, brethren, that ye remember me in all things and keep the ordinances, no. Ito si Pablo ito nagsalita sa kanila, no. Church of God, no. Tandaan natin yung Church of God, it is not the body of Christ. Na sa ngayon ay ginagamit nila body of Christ din. So hindi ito pwedeng gawin niyo, no, dahil magkaiba 'yon, no. Sabi niya rito, and keep the ordinances as I delivered them to you. Sabi ni Pablo. So now alam natin sa kabanatang 15, no, 15 and 18, ang mga ordinansang ito ay umiiral, no, kung saan ang mga sulat sa mga taga-Korinto ay isinulat kahit hanggang sa gawa 21, no. Nandoon si Pablo ay sumusulat sa mga taga-Korinto, no, tungkol sa ordinansa, no. Kaya yung mga tao ngayon, yung iba, they are practicing these ordinances, sila ay nabubuhay sa panahon na yon, no. At sabi na naman ng Colossian kanina, di ba? Nakita ninyo na blotting out yung mga ordinance na to, no. So actually mayroong mga kayo na ang mag-search kung ano yung mga ordinances na yon, no. Na ginagawa pa rin, but it is not part, no, sa ating panahon ngayon. So dito si Pablo ay nanata, no, yung ibawd, no. Sabi niya, at naglinis ng kanyang sarili kasama ng mga Hudyo, no, as part of the requirements of the law, no. Ito ay naulit in Acts chapter 21. Ang mga sumasampalatayang hentil, sila ay nasa ilalim ng kautusan, no, dito, no, or ordinances, no, sa panahon na yon. So but I believe na hindi sila bahagi ng body of Christ, no, dahil sila ay nakakilala, sila ay yumakap sa paraan ng kanilang pananampalataya, no. Subalit pagkatapos na sumulat si Pablo bilang isang bilanggo, so ilang beses ko nang naiulit to, ang mga ordinansang ito ay nawala na, no, dahil mayroong mga bagay na nangyari. Ang katawan ni Kristo ay nagsimula during the Acts period. The body of Christ ay nagsimula doon sa Acts period. Kumbaga, as I said a while ago, na ito it is in his embryonic form. Tama ba yun? Yung siya ay parang pa lang, no? Nagsisimula pa lang, no? Transition period nga paglipat ng luma at ng bagong panahon, no? Ito yung transition period of the kingdom program under the law and the mystery program under grace. So nagkakaroon ng lipatan ng no. So ako ay naniniwala ang aklat ng mga gawa ay talaan, no. Ito'y talaan, no, ng progresibong pag-unlad ng katawan ni Kristo, no. Sabi ko nga, from its embryonic form to its maturity. So ngayon, wala na. Tayo alam na natin, no, that the body of Christ. Wala na yung munting kawan ngayon, wala na yung mga Old Testament saints in this present time. As a whole, the church, the body of Christ, no. Now, ito na, no, my final conclusion in the entire book of Acts na matagal nating hinintay at matagal ko ring pinrepair. My final conclusion is this, no. Ang aklat ng mga gawa ay isang transition period. Take note, no, sa akin. Ito yung, hindi ko, sa inyo, pwede
ninyong aralin, ano? Ang aklat ng mga gawa ay isang transition period about the outgoing dispensation of the kingdom program. Yung kingdom program, referring to the Jewish people, na ipinangako ng Diyos sa bansang Israel na sila ay tatanggap ng isang kaharian and they will become a kingdom priest. Na-postpone yun dahil sa kanilang hindi pagsunod, pagtanggap sa Diyos until ang bansang Israel ay nahulog. No? In Acts chapter 7, then when they finally resist the Holy Spirit at pinatay si Esteban. That is, doon naputol yung pangako ng Diyos to set a kingdom. But it is temporarily and it will resume. No? After the church, nawala na sa mundong ito. No? Sa panahon natin ngayon, wala nang priority ang Diyos, no? I mean na priority, wala na, it is not respecter of man, no? There is no difference between the Jews and the Gentiles in this present time, no? So, pag nakakilala ang Hudyo o Hentil in this present time, it will become, siya ay magiging part ng body of Christ. He will baptize by the Holy Spirit and become part o member of the body of Christ. Pagdating nating Panginoon, mararapture siya, no? Magsisimula ang 7 years tribulation and the program for the kingdom program to Israel, it will resume, no? It will resume. After the 7 years, siya ay mag-aaring kasama niya. Now, ito yung sinasabi kong, and ito yung transition period, no? Yung paglilipat, no? So, nakita yung program, kingdom program, and the incoming dispensation of the mystery program. Ito yung mystery program, no? Ang kingdom program ay ang pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel sa ilalim ng kautusan, ano? Sa mga panahong iyon, mayroong mga hentil na naging bahagi sa grupong ito. They are proselytes. Kasi mayroon ding utos ng Diyos sa bansang Israel na kung mayroong mga alipin na ayaw umalis sa kanila at makikisama sa kanila, kailangan nilang i-circumcise. Circumcision ay it is a requirements sa covenant ng Diyos sa bansang Israel to circumcise. Isi-circumcise sila, no? It is a token, no? Yung mga uncircumcised, yung mga hidden o yung mga Greek, tayo yon, ano? Mga Gentiles. Walang pangako sa atin ng Diyos, no? Ang pangako ay para sa bansang Israel. So, kapag sinabi nating dispensation of the grace of God, so yun ang isa naman, no? Yung coming during those days, yung incoming dispensation, which is the dispensation of the grace of God, which is the mystery program, no? Itong mystery program na ito, hindi nakita dahil mystery. Well, sanabi nating mystery, it's a secret. Ilang nakakita, no? Yung mga propeta, no? Yung mga prophets, ang prophets kasi, yung mga minor, major prophets, ginamit ng Diyos yan exclusively for Israel. At hindi nakita itong mystery nito, ito yung tinatawag nilang, which is hid from God. Basahin ninyong Ephesians chapter 3, verses 1 to 9. Yun ang entity na nakapaloob doon, which is the body of Christ, the church. So, the grace of God, which is itong dispensation of the grace of God na ito, which is the mystery program, no, for both Jews and Gentiles, no, believing, no. Ang pakikitungo ng Diyos sa panahong ito, since the time na ni-reveal ni Pablo ni Jesus Christ kay Paul, yung body of Christ, until na kukunin ng Diyos, ang pakikitungo ng Diyos sa panahon na yan ay under grace, no, sa ilalim ng biyaya ng Diyos, no. Ang paglilipat ng dalawang panahon na ito, no, transition period, mayroong progresibong pangyayari sa aklat ng mga gawa. In the book of Acts, mayroong progress, no. Kumbaga, siyempre ikaw, magsilang ka ng isang, magkakaanak ka, nagkaanak ako, hindi naman lalaki yan, ano. Kailangan na maunawaan ng isang mananampalataya sa panahon natin. Ang mystery program na ito ay unang ipinahayag muna kay Pablo. That is, no, kung hindi mo makita itong bagay na ito, hindi mo makikita lahat, no. Yung tinatawag nating
dispensationalism, no? Yung understanding dispensationalism ay hindi natin makikita ito, no? So ayon sa mga talatang Ephesians chapter 3, 1 verse 1 to 9, ang tinutukoy sa mystery program, ano? Ito ay mystery of the fellowship in the same body. Basahin na lang ninyo, no? Ephesians chapter 3, no? Ito yung fellowship in the same body, which is the body of Christ. Ito ay sikreto na nakatago sa Diyos. Sa una, ang pakikitungo ng Diyos sa tao ay Israel lamang, ano? At ang pagpapala ng Diyos sa mga Gentiles sa atin ay nakabase, ano, sa pakikitungo natin o ng mga Gentiles people sa bansang Israel. God will bless the Gentiles, ano, if they will bless the nation of Israel. Ito ang pangako ng Diyos kay Abraham, no? Chapter 12 of Genesis verse 3. Subalit ang pakikitungo ng Diyos sa bansang ito ay pansamantalang natigil dahil tinanggihan ng Israel ang Diyos sa kabila ng paulit-ulit paanyaya ng Diyos sa kanila. Di ba? Nakita natin yung ating pinag-aralan, yung nauna natin sa topic natin ito. Matapos mahulog ang Israel sa Acts chapter 7, after the final rejection of the Holy Ghost in verse 51, hindi nagtagal nagkaroon ng encounter si Saul at ang Panginoong Yesus sa Acts chapter 9. Ang tanging tinanggap na pahayag ni Saul sa Panginoon ay kung sino si Jesus bilang Mesaya, no? Di ba tinanong niya, sino ka ba, Panginoon? Sabi ni Saul, ako si Jesus, ano? Ang sabi niya, ang Kristo, ang sabi niya, no? O una siyang nangaral sa mga Hudyo, no? Sa Acts chapter 13 nang hiniwalay siya kasama si Barnabas ng Santong Espiritu, no? Sila ay sinugo muna sa mga Hudyo at pagkatapos sa mga Hentil, no? Mula sa Acts chapter 13 hanggang Acts chapter 28, ang paraan ng kanyang pangangaral ay hindi nagbago. Tandaan natin to, hindi nagbago ang pangangaral ni Pablo. Siya ay pupunta muna sa mga Hudyo at kapag hindi siya tinanggap, siya ay tutungo sa mga Hentil. At ang mga Hentil ay masayang tinanggap ang ebanghelyong ito, no? Sila ay masaya, no? Dahil tinanggap nila itong ebanghelyong ipinangaral ni Paul, that Jesus Christ is the Son of God, declared, no, by the power of His resurrection. So sa patuloy na ganitong proseso, tandaan natin, sa ganitong proseso, lumipas ang panahon, no? Ang programang ito sa mga Hudyo, simula nang mahulog ang Israel sa Acts chapter 7, ito ay diminishing, ang tabi ba sa English yun? Yung paliit ng paliit. You can search the word diminishing in Scripture. Magre-refer ito na paliit na sila ng paliit, no? I mean, sa population nila, no? Yung munting kawan, ano? O yung ang tawag dito, yung little flock, no? O yung mga o the church of God, no? Unti-unti na sila, no? Until it vanishes away, no? While the mystery program, no? Itong mystery program referring to the church, the body of Christ, at unang ibinanggit sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 ay palaki ng palaki, no? Until ngayon, it is totally yung nare-recognize na natin, ano? Alam na natin, di ba? Before, hindi nila alam yan. And totally recognizable, ano, from its embryonic form, sabi ko kanina, into a matured entity. Dahil malaki na siya, lumalaki na siya, no? Nakikita na nila, no? Mayroong mga sulat si Pablo na tinanggap na bago siya nakulong, no? Bago siya nakulong. At ito ang mga aklat sa Thessalonica. Bago siya nakulong, ito yung Thessalonians, Galatians, Corinthians, Romans. Ang mga sulat na ito ay nakaugnay sa mga pangyayaring nagaganap. It is only just a recap, no? Nasabi ko na kanina. No, ito ay ang mga pangyayaring naganap noon sa aklat ng mga gawa. Makikita natin sa mga sulat ni Pablo, no? Na bago siya ikulong, no? So,
in the early ministry of Paul, ang mga pangitain at kapahayagan tinanggap niya mula kay Jesus ay ibinagay hindi nagtagal pagkatapos na siya ay maligtas. Itong visions and revelation. Tinanggap niya yan after na siya ay maligtas, hindi nagtagal. Dahil sa kanyang pangangaral tungkol sa kaligtasan sa mga Hudyo at pagbaling niya sa mga Gentiles sa unang bahagi ng kanyang ministeryo. Sa mga panahong yon, ang kanyang pangangaral, ang mga nakarinig at nanampalataya ay naging bahagi sila sa mga churches of God. Remember that. Hindi sa Church of the Body of Christ. Sila ay naging bahagi sa Church of God dahil sila ay under the law. Ito yung munting kawal. Munting kawan. Sila ay naging bahagi. So, yung Church of God, ito yung mga pinersecute ni Pablo. Tandaan natin to. Sila yung mga inusig niya ng una at hindi pa siya mananampalataya during those days. Kaya hindi yun ang body of Christ. Dahil ang body of Christ, it was first revealed to Paul. Paano magiging body of Christ yun kung ang body of Christ revealed to Paul? Ang sabi nilang iba, bakit ba kung hindi ba na-reveal kay Paul, existing na yung body of Christ? Sinong mangangaral sa kanila about the doctrine ng kaligtasan ng body of Christ? Di ba? Si Paul ang nauna. So sa mga sa mga panahong yon, nagkaroon ng pagkakabahabahagi, pagkabahabahagi sa mga mananampalataya, Hudyo at Hentil, di ba? Nakita nyo ako sa Corinto, di ba? Nagkaroon ng problema. Ako kay Pablo, ako kay sino pa? Kay Apollos, kay Peter, kay Christ. Marami silang mga pagkabahabahagi. Kaya ang payo ni Pablo sa mga mananampalatayang ito, hindi kailangan magpatuli. Magpatuli. Take note. Hindi na kailangan magpatuli ang mga hindi tuli. At ang mga tuli naman ay hindi kailangan sumama sa mga hindi tuli. Sa 1 Corinthians chapter 7, verse 18. So, ang tanging nararapat ay manatili na lamang sila kung saan siya tinawag. Kung ikaw ay tinawag sa Church of God or the Little Flock, doon ka na lang, Huwag ka nang lumipat, Hindi mo na kailangan na sumama sa mga hindi tuli. At kung ikaw naman ay tuli, hindi mo na kailangan, pag hindi ka tuli, hindi mo na kailangan pumunta sa kanila, So, kung saan ka natawag, doon ka na, Yun ang naging problema sa Corinth, Dito nagkaroon ng katawagang mga mananampalataya, in 1 Corinthians chapter 12, verse 27. So, tandaan natin, ang sulat ni Pablo sa Iglesia ng Diyos sa mga taga-Corinto nang sabihin niyang sila ay bahagi ng body of Christ ay nakaugnay sa mga gawa, Kabanatang 17 and 18. Isa pang bagay na dapat bigyan pansin ang mga believing Gentiles sa ebanghelyong tinanggihan ng mga Hudyo ay naging bahagi sa mga munting kawan during the Acts period. Sila ay tumanggap ng mga kaloob. Even mga Gentiles people, sila ay tumanggap ng mga kaloob, gift of miracles, healings, ordinances, water baptism. Subalit, nang magkaroon na ng pangitain at kapahayagan si Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, verse 1, ang lahat ng mga ito ay nawala. Nawala na. So, yun ang nakikita ko sa Book of Acts as a transition period. Maging ang mga prison letters, epistle, ito ay kasama dun sa transition period. Ito yung mga Romans, Galatians, Thessalonians, Corinthians, ito yung mga sulat na bago siya nakulong. Ito ay nakaugnay dun sa Book of Acts. Kung ano yung mga pangyayari dun sa Book of Acts, yun ang nakasulat dun sa mga sinulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia, Corinto, Thessalonica. So, yun ang nakikita ko sa aklat ng mga gawa. So, anyway, hindi natin
maraming mga mananampalataya na mayroon silang kanya-kanyang pananaw. Subalit, hindi yun ang basyan ng ating kaligtasan. No? Tayo ay nag-aaral, patuloy na learning is a continuous process. So, kailangan nating study ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Pablo kay Timoteo, study to shew thyself approved unto God. Sabi niya, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa pag-aaral ng salita, there is only one way, no? Paraan na sinabi si Paul. 2 Timothy chapter 2 verse 15, rightly dividing. No? Rightly dividing. So, ang ginagawa natin, it is by rightly dividing the word of truth. From Genesis to Revelation, lahat na yan ay truth. At ito ay sinulat para sa entire humanity. No? Pero hindi lahat na sulat na yan is naka-address sa atin. So, pasamantala, ito muna yung ating pag-aaral ngayong hapon na to. Medyo mahaba. That is my last topic in the book of Acts. At sana mapanood niyo yung mga previous nating pinag-aralan. Maraming salamat at tayo ay magsasara sa panalangin. Dakilang Diyos Ama, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami ay binigyan mo ng panahon na makapag-aral sa inyong mga salita at maraming din salamat sa mga aking kapatid na nakasama sa pag-aaral na ito. Bless them, Lord, at dalayan ko rin po yung mga kapatiran o mga kaibigan na maaaring makapanood sa aming topic na ito, na bigyan mo sila ng katiyagaan na ito ay kanilang bigyang panahon at maraming salamat at kayo ay pinagpapala mo kami sa mga bagay na espiritual. At dalangin ko po na pagpalain nyo itong programa na ito na aking hangad ay makatulong at makita yung mga sinasabi ng inyong mga salita. At ito ay makatulong sa aming buhay spiritual at magkaroon po kami ng paglago ng aming kaunawaan sa aming Panginoong Yesus. So, itong lahat na ito at aking dalangin at na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At salamat mga kapatid at kay Attorney. Thank you, Attorney. At kay Sister Beck, maraming salamat. At sa mga makakapanood sa program na ito, I pray na magkaroon tayo ng kaunawaan. At muli, God bless and to God be the glory.